Ano nga ba talaga ang nangyari? Isang dalagita ang sinasamahan lamang ang kanyang ina na mamalengke sa isang palengke publiko. Ngunit bigla na lang silang hinarang ang dalawang lalaking nakauniporme, binato ng mga akusasyong walang basehan, at sinubukang ikulong sa isang bitag na gawa-gawa mismo ng mga taong dapat sana inagpapatupad ng batas. Ito ang kwento ng isang katapangang tumangging yumukod sa paniniil, sa gitna ng siksikan at sa harap ng napakaraming mga mata. Ngunit sino nga ba ang dalagitang ito, at ano ang nagtulak sa kanya upang hamunin ang isang kapangyarihang tila hindi matitinag? Tanghali tapat sa puso ng Maynila. Ang sikat ng araw ay parang apoy na tumutupok sa balat, tuyo ang hangin, at ang langit ay isang malinis na bughaw na walang bahid ng ulap. Maging ang mga anino ay tila nagtatago sa matinding init. Ngunit ang buhay ay tuloy pa rin. Ang palengke ng Quiapo ay masikip, maingay at puno ng buhay. Ang makikitid na eskinita nito ay binabara ng mga pedicab, kariton, at mga nagtitinda sa bangketa na nagsisiksikan para sa espasyo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalagang nagngangalang Alena Reyes, 21 taong gulang, ang mabilis na naglalakad sa isa sa mga pasilyo. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang puting plastic bag na puno ng gulay at karne. Sa kanyang kaliwa, si Aling Martha, ang kanyang ina na may edad na at bahagyang nakakuba na ang likod, ay mabagal na humahakbang, pinapawisan ang sentido. Ang mga hakbang nito ay maliliit at mabagal. Inay, dahan-dahan lang po, sabi ni Alena, lumingon upang siguruhing hindi na pag-iiwanan ang ina. Anak, sobrang init talaga ngayon. Umuwi na tayo kaagad, sagot ni Aling Martha sa mahinang boses, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Lalong sumikip ang palengke. Ang mga sigaw ng mga tindero na nag-aalok ng sili, gulay, at sariwang isda ay nangingibabaw mula sa kanilang mga pwesto. Mga paslit ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga binti ng mga mamimili. May mga lalaking nagtutulak ng mga kariton na puno ng karton. Ang ingay ng mga busina mula sa dulo ng kalye ay lalong nagpadagdag sa nakakabinging gulo. Pinaningkitan ni Alena ang kanyang mga mata, hinahanap ang daan palabas. Pabigat na ng pabigat ang supot sa kanyang kamay at alam niyang hindi dapat magtagal ang kanyang ina sa ilalim ng tirik na araw. Sa kabutihang palad, malapit na silang matapos. Ilang metro na lang at naroon na sila sa sakayan ng tricycle. Diretso uwi na tayo, ha? Huwag na po tayong dadaan kung saan-saan, sabi ni Alena. Sapat na itong mga gulay at karne, mahinang tugon ni Aling Martha. Patuloy silang naglakad, hindi na mamalayan na sa dulo ng pasilyo, ay dalawang lalaking nakauniporme na kanina pa nakatayo at nagmamasid. Bigla, mula sa isang eskinita sa gilid, mabilis silang lumitaw, ang kanilang mga hakbang ay tiyak at puno ng kumpiyansa, na para bang may hinahabol na kriminal. Ang mga tao sa paligid ay kagyat na tumabi, nagbibigay daan ng walang sinumang naglakas loob na magtanong. Ang unang lalaki ay malaki ang katawan at may matigas na tingin, ipinakilala niya ang sarili bilang si Isaberto Vargas. Ang kasama niya, na mas bata at may malamig na mukha, ay nagngangalang Igdalawalio Santos. Pareho silang nakasuot ng kulay abong uniforme ng pulis, ngunit walang nameplate at walang anumang insignia na madaling makilala. Walang pagbati, walang tamang proseso. Isang maikli at matalas na utos lamang ang lumabas sa bibig ni Isa Vargas. Huminto kayo. Nag-i-inspeksyon kami. Napangiwi si Alena. Anong inspeksyon, sir? Galing lang po kami sa pamamalengke. Ngunit hindi sumagot si Vargas. Agad niyang hinablot ang plastic bag mula sa kamay ni Alena. Ang malakas na kaluskos ng plastic ay umagaw sa atensyon ng ilang tao. Nagulat si Alena. Sa isang iglap, sinubukan niyang bawiin ito, ngunit napakahigpit ng pagkakahawak ng lalaki. Samantala, nilapitan naman ni Igdalawa Santos si Aling Martha na nanginginig sa kinatatayuan. Hindi ito nagsalita, basta na lang hinablot ang bayong mula sa kamay ng matanda. Dahil sa biglaang paghila, nawala ng balanse si Aling Martha at bumagsak sa mainit at magaspang na semento ng palengke. Inay, sigaw ni Alena, napaluhod sa tabi ng ina upang tingnan ang kanyang kalagayan. Tumama ng malakas ang tuhod ni Aling Martha. Sinubukan niyang saluhin ang sarili gamit ang mga kamay, ngunit nagasgasan pa rin ang mga ito. Ang mukha niya ay napangiwi sa sakit at hirap siyang huminga.
Nakita ng mga tao sa paligid ang buong pangyayari, ngunit walang sinumang naglakas loob na lumapit. Si Isa Vargas at Dalawa Santos ay nakatayong walang bahid ng pagsisisi. Nagkatinginan lang sila at bahagyang umisi, na para bang normal na bagay lang ang lahat. Niyakap ni Alena ang kanyang ina na nakaupo sa sahig. Mahinang umungol si Aling Martha. Sugatan ang kanyang palad dahil sa pagbagsak. Si Alena ay sinubukang pakalmahin ang ina, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako na sa dalawang lalaking nakauniporme. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang sarili at matapang na tiningnan ang lalaking malaki ang katawan. Sino kayo? Bakit ninyo basta-basta kinukuha ang gamit namin? Nakita ninyo, natumba ang nanay ko. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng galit. Ang lalaki ay nag-krus ng braso sa kanyang dibdib, mayabang. Ako si Isa Vargas. Ito ang kasama ko, si Dalawa Santos. Nagpapatupad kami ng isang secret operation dito, sabi niya, may kasamang ngisi. Hindi na tinag si Alena. Operasyon na walang search warrant, walang identifikasyon. Basta na lang kayo ng aagaw. Ang kanyang tono ay malakas. Ilang tao ang nagsimulang sumulyap, ngunit wala pa ring nangahas na makialam. Si Santos, na nakatayong kampante, ay sumabat din ng may malamig na boses. Ang dami mong dahilan. Lahat ng tulak ganyan din ang sinasabi. Anong tulak? Mamimili lang kami dito. Ang laman nito ay gulay, karne at tokwa. Gusto ninyong makita? Tingnan ninyo ngayon din, huwag kayong basta-basta nagbibintang, hamon ni Alena. Sumimangot si Vargas at nagsalita sa mapanghamak na tono. Akala mo tanga kami? Hindi ito lugar para sa mga kriminal na nagpapanggap na inosente tulad ninyo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Alena mula pa sa simula na may mali. Hindi sila mga alagad ng batas na gumaganap sa kanilang tungkulin ng tama. Tumayo siya ng tuwid, inilagay ang sarili sa pagitan ng dalawang peking opisyal at ng kanyang ina na mahina pa ring nakaupo. Seryoso ang kanyang mukha, ubos na ang kanyang pasensya. Ulitin ko, walang katuturan ang mga paratang inyo, malakas na sigaw ni Alena. Namili lang kami para sa pananghalian. Gulay, tempe, karne. Walang anumang kakaibang bagay sa mga dala namin. Umisi lang si Isa Vargas. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na para bang minamaliit siya. Nagpatuloy si Alena. Hindi ko alam kung tunay na pulis kayo o hindi, pero malinaw na inaabuso ninyo ang kapangyarihan ninyo. Walang tamang proseso, walang warrant. Kinuha ninyo ang gamit namin, naging dahilan ng pagbagsak ng nanay ko, at ngayon ay nagbibintang kayo ng walang ebidensya. Tumawa ng bahagya si Santos. Natataranta ka na, ano? Kung wala ka talagang kasalanan, bakit ka natatakot? Sinagot siya ni Alena ng matalim na tingin. Hindi ako natatakot. Galit ako dahil nagbibintang kayo ng walang basehan. Ilang tao na kanina inanonood lang mula sa malayo ay nagsimulang lumapit. Napagtanto nilang nagiging seryoso na ang sitwasyon at si Alena ay hindi mukhang nagkasala. Ngunit si Isa Vargas at Dalawa Santos ay nanatiling matigas, ginagampanan ang kanilang papel bilang mga otoridad. Alam ni Alena na kung hindi siya kikilos ng matalino, maaaring mas malala pa ang mangyari. Hindi sinagot ni Isa Vargas ang argumento ni Alena. Sa halip, humakbang siya palapit. Walang babala, biglang itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Alena. Ang tunog ng sampal ay malinaw na umalinggaw sa gitna ng palengke. Ang mga tindero at mamimili na kanina inagmamasidlang ay biglang natahimik. Ang ilan ay napatakip pa ng bibig sa gulat. Napaatras ng isang hakbang si Alena, muntik nang matumba, ngunit hindi siya bumagsak. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na ngayon ay namumula na. Mabigat ang kanyang paghinga. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbago, matigas, nanlilisik, ngunit hindi takot. Tumingin siya ng diretso kay Vargas. Sobra na kayo, sabi niya. Ulitin ko, walang ipinagbabawal na gamit sa dala namin. Sige, buksan ninyo ngayon din. Huwag kayong magbintang. Ang boses ni Alena ay nanatiling matatag kahit kumikirot ang pisngi niya sa sakit. Ilang tao ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone, kinukunan ng video ang bawat sandali.
Ang dating maingay na palengke ay biglang nabalot ng tensyon. Mga bulungan, mga tingin na puno ng pag-aalala, at maliliit na hakbang ang nagsimulang lumapit. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Sumimangot si Isa Vargas, ngunit hindi sumagot. Si Idalawa Santos ay nakatayo lang na blanko ang mukha, paminsan-minsan ay sumusulyap sa mga taong nagsisimula ng magkumpol. Lalong nagiging hayagan ang sitwasyon, ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Alam na alam ni Alena na nasa panganib sila ng kanyang ina. Ngunit isa lang ang sigurado, ang pag-urong ay hindi isang opsyon. Bigla, walang anumang babala, mabilis na kumilos si Santos patungo sa bayong na kinuha niya kanina. Nagmamadali niyang hinalungkat ang laman nito, binuklat ang mga plastik at iba pang maliliit na balutan. At mula sa ilalim ng bayong, may hinila siyang isang maliit na pakete na kulay kape, maayos na binalot sa transparent na tape. Itinaas niya ito ng mataas. Ayan. Ito ang ebidensya. Magkakaila pa ba kayo? Malakas niyang sigaw, umalinggaw sa buong palengke. Ang mga tao na kanina inanonood lang mula sa malayo ay naglakas loob ng lumapit. Lalong lumakas ang bulungan. Mas itinaas pa ang mga cellphone na kumukuha ng video. Nanlaki ang mga mata ni Alena. Alam na alam niya na ang laman ng bayong na iyon ay gulay, karne, tokwa at mga pampalasa lamang. Wala kailanman dayuhang pakete doon. Hindi amin yan, sigaw ni Alena, itinuturo ang pakete sa kamay ni Santos. Malinaw na hindi amin yan. Inilagay ninyo yan noong kinuha ninyo ang bayong. Tumawa ng mahina si Isa Vargas. Klasikong palusot. Lahat ng tulak ganyan din ang sinasabi. Walang umaamin. Itinuro ni Alena ang ilang tindero. Mga ginoo, mga ginang, may nakakita ba kanina noong kinuha nila ang bayong mula sa nanay ko? Sila ang unang humawak. Malamang sinadya nilang ilagay yan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagkatinginan. Uminit ang sitwasyon, ngunit si Vargas at Santos ay nanatiling matigas, pilit na ipinapakitang sila ang nasa tama. Huminga ng malalim si Alena. Namumula pa rin ang kanyang mukha dahil sa sampal. Alam niyang ginigipit siya, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Pinigilan niya ang kanyang emosyon, kinontrol ang kanyang tono para maging malinaw. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan. Nagbibintang kayo ng walang ebidensya, kumukuha ng personal na gamit, at ngayon ay naglalagay pa kayo ng kung ano-ano sa bag ng ibang tao. Sumulyap si Vargas kay Santos saglit, at pagkatapos ay muling tiningnan si Alena na may mapanghamak na tingin. Tumawa siya ng bahagya. Sino ka ba para paniwalaan, sabi niya ng kampante. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Alena. Mabilis na kumilos ang kanyang kanang kamay, hindi na sampal, kundi isang solidong suntok na tumama sa pisngi ni Alena. Malakas ang tunog nito. Tumilapon si Alena sa gilid at bumagsak sa magaspang na aspalto. Malakas na tumama ang kanyang tuhod at siko. Nagsigawan sa gulat ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay umatras, habang ang iba ay lalong naglakas loob na idirekta ang kanilang mga cellphone. Mula sa gilid ng kumpulan, narinig ang mahinang boses ni Aling Martha, halos umiiyak, sinusubukang tumayo. Ngunit ang kanyang matandang katawan ay masyadong mahina para kumilos ng mabilis. Gumalaw si Alena, sinusubukang bumangon. May dugo nang dumadaloy sa gilid ng kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim kahit na ang kanyang katawan ay nanghihina. Alam niya na kung mananahimik siya ngayon, lahat ng ito ay ituturing na normal. Nahagip ng kanyang tingin ang paggalaw ng paa ni Santos na nakatayo malapit sa kanyang ina. Walang ano-ano, itinaas ng lalaki ang kanyang paa at sinipa si Aling Martha na mahinang nakaupo sa gilid ng isang pwesto. Ang malakas na sipa ay tumama kay Aling Martha, tumilapon siya paatras at bumangga sa isang pwesto ng gulay. Tumumba ang isang basket ng kamatis at nagkalat ang mga paninda sa lupa. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Diyos ko po! Matandang tao yan, sir, sigaw ng isang tindera. Hoy, huwag kayong bastos, dagdag ng isang mamimili mula sa likuran. Ngunit nang magsimulang lumapit ang mga tao, inilabas ni Isa Vargas ang kanyang batuta mula sa baywang at iwinasiwas ito sa ere.
Si Santos naman ay handa na sa kanyang posisyon, matalim ang kanilang tingin. Puno ng pagbabanta sa sinumang maglakas loob na makialam. Isang hakbang pa, isasama ko kayong lahat sa presinto, sigaw ni Isa Vargas, habang iwinawasiwas ang batuta sa ere. Ang palengke ay biglang nabalot ng takot. Ilang tao ang umatras kahit nabaka sa kanilang mga mukha ang galit. Ang mga kamera ng cellphone ay nanatiling nakatutok, ngunit wala nang nangahas na lumapit. Si Alena, na kanina inatumba, ay tuluyan ng nakatayo. Mabilis ang kanyang paghinga, namumutla ang kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa gitna ng mga nagkalat na gulay, at iyon ay sapat na. Ito ay hindi na lang tungkol sa pagiging akusado o sinaktan. Ito ay lumagpas na sa limitasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuportahan ang sarili. Mahapdi pa rin ang kanyang mga tuhod dahil sa pagbagsak sa aspalto. Ngunit ang sakit na iyon ay nalunod sa galit na umaakyat sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin kay Vargas at Santos na mayabang pa ring nakatayo sa gitna ng palengke. Ang kanyang mukha ay tensyonado, ang kanyang panga ay nagtagis. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit matatag. Hindi na niya sila tinitingnan bilang mga alagad ng batas. Sila ay mga duwag lamang na nakasuot ng uniforme. Ngumisi si Vargas. Nakatayo ka pa pala. Matibay ka rin, ano? Hindi sumagot si Alena. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa aspalto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit matalim. Nagkamali kayo ng kinalaban. Ang mga salitang iyon ay nagpalingon kay Santos sa kanyang kasama. Nagbago ang kanilang mga tingin. Hindi na sila kasing kumpiyansa. Mayroong kakaiba sa mga mata ng babaeng kanina lang ay kanilang minamaliit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa palengke. Ang ilan ay dahan-dahang umatras, nararamdaman na may mangyayari, ngunit walang umalis. Lahat ng mata ay nakatuon sa iisang punto, kay Alena na nakatayong tahimik na may nagbabagong aura. Lumingon siya saglit sa kanyang ina na mahina pa ring nakahandusay malapit sa pwesto ng gulay. Nang walang sinasabi, mabilis na humakbang si Alena at inalalayan ang katawan ni Aling Martha. Ang dalawang kamay niya ay sumuporta sa likod at balikat nito. Inay, dahan-dahan po, doon muna tayo sa gilid, malambing niyang sabi. Sa natitirang lakas, sinubukan ni Aling Martha na tumayo sa tulong ng kanyang anak. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa bangketa, papalayo sa gitna ng kaguluhan. Inupo ni Alena ang kanyang ina sa ilalim ng isang poste ng kuryente, malapit sa isang maliit na karinderya. Isang tindera ang lumapit at nag-abot ng isang basong tubig. Tumango lang si Alena bilang pasasalamat. Matapos matiyak na ligtas ang kanyang ina at hindi malubha ang mga sugat, tumayo si Alena. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang mukha ay blanko sa emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Naglakad siya pabalik sa gitna ng palengke. Ang kanyang paglalakad ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Nagbago ang kapaligiran. Wala nang sigawan ng mga tindero, wala nang tawaran. Lahat ay natahimik, nagmamasid. Maging ang ingay ng mga motor sa dulo ng kalye ay tila naglaho. Ang mga tao sa palengke ay nakatayo na bumubuo ng isang kalahating bilog ng hindi namamalayan. Ngumisi pa rin si Vargas. Uy, bumalik ka pa. Hindi ka pa tapos. Tumawa ng bahagya si Santos habang lumilingalinga. Matigas ang ulo. Kailangan yata nating turuan ng leksyon. Ngunit walang sumagot sa kanilang pagtawa. Ang mga tao ay nakatitig lang, ang ilan ay mas itinaas pa ang kanilang mga cellphone. Lalong tumindi ang tensyon. Tila alam ng lahat na may mangyayari. Hindi lang nila alam kung ano. Nakatayo si Vargas na taas noo, walang bahid ng takot. Ngunit ilang segundo lamang matapos ang kanyang sinabi, biglang kumilos si Alena ng walang babala. Walang sigaw. Sa isang mabilis na kilos, sumugod siya at sinuntok ang mukha ni Vargas ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan. Ang suntok ay tumama ng malakas sa panga ng lalaki. Ang malaking katawan ni Isa Vargas ay bahagyang umangat at pagkatapos ay tumilapon paatras.
Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa isang tumpok ng mga plastik na timba at palanggana na paninda. Ang tunog ng pagbagsak ay napakalakas na nagliparan ang ilang mga gamit. Narinig ang mga biglaang sigaw mula sa mga taong nakasaksi. Mayroong nagulat at napaatras ng 2 hakbang, ngunit ang iba ay otomatikong itinaas ang kanilang mga cellphone upang kunan ng video mula sa malapitan. Ang pwesto ng plastik na tinamaan niya ay gumuho. Nagkalat ang mga paninda. Si Isa Vargas ay nakahandusay sa ibabaw ng tumpok ng plastik. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at ang kanyang katawan ay nanigas. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya gumalaw. Si Alena ay nakatayong walang imik. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapokus. Si Idalawa Santos, na nakatayo ilang metro ang layo, ay biglang natigilan. Ang kanyang kamay na kanina ihandang humawak sa batuta ay dahan-dahang bumaba. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Anong klaseng suntok yun? Kaya ba yun ang ordinaryong tao, bulong ng ilan? Walang nangahas lumapit. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Alam nilang simula pa lang ito. Si Santos ay nakatayong tulala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng katawan ni Vargas na nakahandusay pa rin at sa figura ni Alena na nakatayong tuwid na walang bahid ng pagod. Ang kanyang pag-aalinlangan ay malinaw, ngunit kumilos ang kanyang reflex. Inabot niya ang batuta sa kanyang baywang. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, kumilos na si Alena ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay sumugod na may hindi inaasahang bilis. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Santos. Isang malakas at tiyak na suntok ang tumama sa sikmura ng lalaki. Walang oras para dumepensa, walang espasyo para umiwas. Agad na naputol ang hininga ni Santos. Ang kanyang katawan ay biglang yumukod at bumagsak sa lupa. Namimilipit siya sa aspalto, ang 2 kamay ay nakadiin sa tiyan. Ang kanyang mukha ay namumula sa sakit. Ang kanyang bibig ay nakabukas na parabang sisigaw, ngunit ang lumabas lang ay putol-putol na hininga. Natahimik ang mga tao sa palengke. Walang isa mang nagsalita. Pinanood lang nila ang lalaking nakauniporme na kanina ay napaka-arogante, ngayon ay walang kalaban-laban. Samantala, si Alena ay nakatayong tahimik. Ang kanyang paghinga ay kalmado pa rin, ang kanyang tingin ay matalim, hindi galit na galit, hindi emosyonal. Ngunit malinaw, hindi na niya hahayaan ang sinuman na saktan sila. Mula sa kumpulan, may marahang pumalakpak. Pagkatapos, dumami ang palakpakan, hanggang sa napuno na nito ang buong palengke na kanina ipuno ng takot. Hindi ito panunulsol, kundi isang malinaw na tanda ng pagkampi. Ang 2 lalaking nakauniporme ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Si Vargas ay nakahiga pa rin sa gitna ng mga nasirang paninda, habang si Santos ay mahinang namimilipit, hawak ang kanyang tiyan. Walang nagsasalita sa kanila. Walang nagtangkang bumangon. Si Alena ay nakatayo sa pagitan nilang 2. Hindi na niya dinagdagan ang mga suntok. Wala nang karagdagang aksyon. Nakatayo lang siya ng tahimik. Ang tingin ng kanyang mga mata ay kumokontrol sa sitwasyon. Dahan-dahan siyang lumingon sa kumpulan. Tiningnan niya ang lahat, sinisigurong nasaksihan ng bawat isa ang nangyari. Lahat ay tahimik. Ang ilan ay kumukuha pa rin ng video, ang ilan ay nakatitig na nakanganga ang bibig. Bigla, may narinig na boses mula sa kaliwa. Nakita ko mismo kanina, siya ang naglagay ng gamit sa supot, sigaw ng isang tindera mula sa likod ng kanyang pwesto. Ang kanyang daliri ay direktang nakaturo kay Santos. Noong kinuha niya ang bayong ni Aling Martha, binuksan niya saglit tapos may inilagay siyang maliit na pakete galing sa bulsa niya. Agad na umugong ang bulungan ng mga tao. Mayroong tumatango, mayroong nagsasalita na rin. Nakita ko rin mula sa dulo, sabi ng isang matandang lalaki malapit sa isang kariton ng prutas. Ibig sabihin, sila ang may pakana ng lahat ng ito, dagdag ng isa pang babae habang nakaturo kay Vargas. Nanatiling tahimik si Alena, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na lang basta matalim. Alam niyang ang nangyari ay hindi na maikakaila. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nagsasalita, ang mga tagapalengke ay naging mga saksi na rin. Matapos maglakas loob na magsalita ang isang tindera, tuluyang nagbago ang sitwasyon sa palengke.
Ang mga tao na dati nanonood lang mula sa likod ng kanilang mga pwesto ay lumapit na sa gitna. Ang kanilang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang ilan ay hindi na kumukuha ng video, sa halip ay nakatayo ng tuwid bilang mga tunay na saksi. Isang lalaking nakasuot ng checkered na polo, isang tindero ng gulay sa silangang bahagi ng palengke, ang malakas na nagsalita. Nakita ko mula sa simula. Noong kinuha nila ang plastic, wala namang laman iyon nakakaiba. Pagkatapos, yung mas bata, si Santos, binuksan niya ng patago at may inilagay mula sa bulsa niya. Nakita ko rin. Nakatayo ako mismo sa likod ng dalaga noong sinampal siya. Wala silang maipakitang warrant, pero kung makapagbintang, akala mo kung sino, sabi naman ng isang mamimiling babae na may malapad na sombrero. Ang kanyang boses ay malakas, nakaturo kay F. Isa Vargas. Si Alena ay nakatayong tahimik, binibigyan ng espasyo ang mga tao na magsalita. Hindi na niya kailangang magdagdag ng anuman. Ang katotohanan ay lumabas na mula sa bibig ng mga taong dati tahimik lang dahil sa takot. Ngayon, nagsasalita sila dahil sawang-sawa na sila sa pang-aabusong nangyayari sa kanilang harapan. Nire-record ko ito mula kanina pa, kumpleto mula sa simula hanggang sa pagbagsak niya, sabi ng isang teenager na lalaki habang itinaas ang kanyang cellphone. Kung kailangan, ipapadala ko ito sa totoong pulis o kahit sa mga reporter. Mahina lang na umungol si Vargas sa kanyang kinalalagyan. Samantala, si Idalawa Santos ay nakayuko, hawak pa rin ang kanyang tiyan. Wala silang magawang pagtanggi. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Alam nilang ang mga taong nagsasalita ay hindi nagbibiro. Malinaw na pang-aabuso ito sa posisyon, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtutulak ng isang metal na trolley. Nakakahiya sa institusyon. Kung totoong pulis yan, hindi ganyan ang paraan nila. Sumang-ayon ang iba pang mga tao. Ang sitwasyon ay ganap ng pumanig kay Alena at sa kanyang ina. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa katotohanan na nasa kanilang harapan. Walang dahilan para ipagtanggol ang dalawang opisyal na malinaw na lumagpas sa kanilang limitasyon. Lumingon si Alena saglit kay Aling Martha na mahina pa ring nakaupo sa gilid ng daan. Ilang tao ang lumapit upang tulungan siya. Sa gitna ng kumpulan na ngayon ay malakas na isinisigaw ang katotohanan, si Alena ay nakatayong matatag, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong lumaban ng taas noo. 15 minuto ang lumipas. 2 patrol car ang pumasok sa lugar. Hindi umalingaw ang kanilang sirena, ngunit sapat na iyon para magbigay daan ang mga tao. 3 pulis na naka-opisyal na uniforme ang unang bumaba. Sinundan sila ng isang security team at 2 medical officer mula sa kalapit na health center. Agad nilang natagpuan ang 2 lalaking nakakulay abong uniforme na nakahandusay. Tinulungan ng mga tao si Vargas na umupo. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Si Santos ay umuungol pa rin habang hawak ang kanyang tiyan. Ang kanilang mga uniforme ay marumi, ang kanilang mga katawan ay nanghihina. Ngunit wala sa kanila ang nagtangkang tumakas o ipagtanggol ang sarili. Alam nilang hindi na nila kontrolado ang sitwasyon. Agad na sinuri ng mga medical officer ang kanilang kondisyon. Samantala, 2 opisyal na pulis ang lumapit sa mga tao. Isa sa kanila, na may ranggong police inspector, ang nanguna. Sino ang makakapagpaliwanag ng buong pangyayari? Tanong niya ng may otoridad. Ilang tao ang agad na lumapit. Ibinigay nila ang mga video recording mula sa simula, ang sandaling kinuha ang mga pinamili, nang itinulak si Aling Martha, nang sinampal si Alena, at maging nang isinilid ni Santos ang pakete sa bayong. Lahat ng ebidensya ay isa-isang kinuha ng team. 2 iba pang pulis ang kumukuha ng testimonya mula sa mga saksi, mga tindero, mamimili, hanggang sa teenager na nag-record gamit ang cellphone. Isa-isa silang tinanong doon mismo. Hindi na kailangan pang pilitin, lahat ay sabik na sabihin ang katotohanan. Si Alena ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit nananatiling alerto. Sinisiguro niyang magiging patas ang proseso. Nang lapitan siya ng isang opisyal at tanungin kung handa siyang magbigay ng opisyal na pahayag, tumango si Alena ng walang pag-aalinlangan. Opo, sir. Ipapaliwanag ko mula simula hanggang dulo.
Agad na napagtanto ng mga pulis na hindi ito isang ordinaryong kaso. Mayroong pang-aabuso sa posisyon, karahasan laban sa sibilyan, at posibleng pag-frame up gamit ang ebidensya. At lahat ng iyon ay nangyari sa isang pampublikong lugar na may dose-dose ng mga saksi. Matapos ideklarang ligtas na ang sitwasyon at dahan-dahang nagsuwian ang mga tao, dinala si Alena at Aling Martha sa pinakamalapit na police station para sa opisyal na pahayag. Hindi sila pinusasan, hindi sinigawan, hindi tinrato bilang mga suspect. Sa halip, tinrato sila bilang mga mamamayang may karapatang protektahan. Isang opisyal ang personal na sumundo sa kanila mula sa lugar. Sa isang mahinahong boses, sinabi niya, "Ginang at Miss Alena, wala po kayong kasalanan. Kailangan lang po naming marinig ang buong kwento mula sa panig ng biktima." Sa istasyon, pinaupo sila sa receiving area ng Criminal Investigation Unit. Inalok sila ng isang basong tubig. Isang babaeng pulis ang umalalay kay Aling Martha na mukhang mahina pa rin, ngunit nakakaupo na ng maayos. Ang ilang maliliit na sugat sa kanyang kamay ay nalinis na ng mga medical officer kanina. Samantala, si Alena ay nakaupong tuwid, idinetalye ang lahat, mula nang matapos silang mamili, hinarang ang dalawang lalaking nakauniporme, hinablot ang kanilang pinamili, hanggang sa karahasang ginawa sa kanyang ina at ang mga peking akusasyon. Lahat ay itinala ng investigador at itinugma sa mga video at testimonya ng mga tao na nakuha mula sa palengke. Matapos marinig ang paliwanag ni Alena, huminga ng malalim ang isa sa mga opisyal. Sa isang seryosong mukha, sinabi niya, "Humihingi kami ng paumanhin." Ang dalawang iyan, si Isa Vargas at Dalawa Santos, ay ilang beses nang nai-report ng mga residente dahil sa kanilang magaspang na pag-ugali at pang-aabuso sa kapangyarihan. Huminto siya sandali bago magpatuloy, pero wala pang direktang ebidensya. Ngayon lang sila nahuli sa akto. Tumingin ng diretso si Alena sa kanya. "Ibig sabihin, marami ng biktima bago kami," malamig niyang tanong. Dahan-dahang tumango ang opisyal. "Hindi po namin itinatago, ma'am. May mga report na, pero kung walang ebidensya, mahirap iproseso. Ngayon, malinaw na lahat. Gagawa kami ng kaukulang aksyon." Walang bakas ng ginhawa sa mukha ni Alena. Isa lang ang kanyang naramdaman, ang hustisya ay nagsisimula ng gumalaw. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na sana kailangan pang mangyari ito kung mas mabilis lang kumilos ang mga otoridad bago pa may mabitikmang iba. Hindi umabot ng 2 araw matapos ang insidente sa palengke ng Quiapo, kumalat na ang kwento kahit saan. Ang social media ay puno ng mga video clip kung saan pinabagsak ni Alena sina Vargas at Santos. Mga headline tulad ng Dalagita, nilabanan ang mga Kotong Cop o matapang na aksyon sa Quiapo, ay naging viral sa iba't ibang platform. Sinimulan ng i-cover ng lokal na media ang balita. Sinundan ito ng mga national news portal na naglabas ng kumpletong ulat, binanggit ang pagkakakilanlan ng dalawang opisyal at ang buong kwento batay sa opisyal na pahayag ng pulisya. Malinaw na ipinakita sa mga balita sa DZIH ang sandaling isinilid ni Santos ang pakete sa bayong. Lahat ay nakuna ng TV's camera ng palengke na sakto pang nakatutok sa lugar ng pangyayari. Kumalat din ang mga voice recording ng mga tindero. Ang ilan sa kanila ay direktang nagpahayag ng kanilang galit sa mga panayam. Isang tindera ng gulay ang malakas na nagsabi, "Matagal na kaming naghihinala sa dalawang iyan, pero ngayon lang nagkaroon ng ebidensya." At ang naglakas loob pa, isang babae. "Saludo ako sa katapangan niya." Sa mga messaging api, ipinasa-pasa ng mga tao ang buong kwento, mga link sa video, mga screenshot ng balita, at maging ang kuha ng key. Maging ang ilang legal expert ay nagbigay ng komento, tinawag ang kasong ito na isang malinaw na halimbawa ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga otoridad at kung gaano kahalaga ang mga recording ng mga mamamayan bilang paraan ng pagbabantay. Hindi na makatanggi ang kapulisan. Sa isang press conference, inihayag ng hepe ng pulisya na ang dalawang opisyal ay nasa kustodya na at haharap sa parehong internal at kriminal na proseso ayon sa batas. "Hindi namin kinukonsinti ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan," diin niya. Ang pangalan ni Alena Reyes ay binanggit sa maraming lugar, hindi bilang biktima, kundi bilang isang simbolo ng paglaban sa kawalang katarungan. Hindi siya naghahanap ng atensyon, ngunit ang kanyang ginawa ay nag-iwan ng malawak na epekto.
Ang mas mahalaga, ang lahat ng ebidensya, mga video, testimonya, at CCTV footage, ay sapat na para pabagsakin ang dalawang pulis na gumagawa ng kalokohan sa kanilang serbisyo. Sa loob ng isang linggo, inilabas ang opisyal na desisyon ng kapulisan. Ang dalawang pangalan na dati ikilala lang ng mga taga-palengke ay hayagang binanggit na ngayon ng institusyon, si Isaberto Vargas at Leo Santos. Pareho silang sinibak sa serbisyo. Kinumpirma ng opisyal na pahayag na napatunayan silang nag-abuso sa kapangyarihan, gumawa ng karahasan laban sa sibilyan at nagmanipula ng ebidensya para idiin ang isang inosenteng tao. Lahat ng elemento ng paglabag sa etika at batas ay natugunan. Tapos na ang internal na proseso at ang prosesong kriminal ay magsisimula na. Hindi po protektahan ng aming institusyon ang sinumang gumagamit ng uniforme para apihin ang taong bayan, diin ang tagapagsalita ng kapulisan sa press conference. Nagpapasalamat kami sa mga mamamayang naglakas loob na magsalita at magbigay ng matibay na ebidensya. Malugod na tinanggap ng mga tagapalengke ng Quiapo ang balita. Ilang tindero na dati tahimik lang ay nagsalita na ngayon, sinasabing ito ang unang pagkakataon na naramdaman nilang may nangyari sa kanilang reklamo. Ang pwesto na naging saksi sa karahasan ay napuno ngayon ng mga usapan tungkol sa katapangan ni Alena Reyes at ang pagbabagong inaasahan nilang mangyayari matapos ang insidente. Hindi na lumabas sa media si Alena. Tinanggihan niya ang lahat ng panayam. Ang kanyang focus ay iisa lang, ang paggaling ni Aling Martha at ang pagbabalik sa kanilang simpleng buhay. Ngunit ang kanyang ginawa sa araw na iyon, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ay nagturo sa lahat na ang katapangan ay maaaring isilang kahit sa isang simpleng sulok ng palengke. Ang pananahimik ng mga tao ay naging boses, ang takot ay naging paglaban. At mula noon, ang pangalan ni Alena Reyes ay hindi na lang isang kwento, kundi isang paalala na ang katarungan ay darating lamang kung mayroong maglalakas loob na tumayo at kunin ito. Ang hustisya ay sa wakas ay nanindigan, hindi sa opisina, hindi sa isang marangyang korte, kundi sa mismong lugar kung saan ang maliliit na tao ay matagal nang nanahimik kapag sinasaktan. At sa araw na iyon, lahat ng mga matang dati takot na yumuko ay sa wakas ay nakitang pumanig ang batas sa tama. Sa ilalim ng nag-aapoy na araw at sa gitna ng siksikang palengke, ang katarungan ay nagsalita hindi sa pamamagitan ng isang hukom, hindi sa pamamagitan ng mga batas, kundi sa pamamagitan ng katapangan ng isang dalagitang tumangging yurakan ng kapangyarihan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa isang mag-ina, kundi tungkol sa kung paano ang